durusa sa Hades o impyerno, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro yung pulubi. At sumigaw siya, Amang Abraham, habang po kayo sa akin, utusan niyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at panamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Mga kapatid, ang Hades o impyerno ay isang mainit na apoy. Ito isang lugar na walang katapusan, na kung saan pag daranasin mo ang walang hanggang paghihirap sa impyerno. Amen? Ang impyerno ay isang totoong lugar sa mga taong hindi tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Hindi ginawa ng Diyos ang impyerno sa tao. Kaya makikita natin sa ating pinanood, hindi natin ito ipinalabas upang kayo'y matakot. Ipinakita natin ito, mga kapatid, sa inyo upang makita ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Sabi ng Bible sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong anak dahil handang Diyos ang tao, ibinigay niya mismo yung kanyang bugtong na anak. Sino ang kanyang bugtong na anak? Si Jesus, upang ang sino ang sumampalataya ay hindi mapahamak, hindi mapunta sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang buhay na walang hanggan ay matatagpuan mula sa langit sa piling ng Diyos. Amen? Kaya pumarito si Jesus, ibinigay niya ang kanyang sarili upang maging handog sa iyong mga kasalanan. At ang sabi sa Romans chapter 10 verse 9, kung ipahayag ng iyong mga nabi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, ang sabi ng Bible, maliligtas ka. Amen? Ang tanong ngayon, ano ang paraan upang ang tao ay mapunta sa langit? Sinabi na kanina ng preacher yun. In John chapter 14 verse 6, si Jesus ang daan, si Jesus ang buhay, at si Jesus ang katotohanan. Walang pwedeng pumunta sa langit kung hindi ka dadaan kay Jesus. Maliban na lamang na magsisi ka sa mga kasalanan mo, sapagkat ang sabi ng Bible, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon. Romans chapter 3 verse 23. Pero ang sabi ng Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kapatid, ang kaloob ni Jesus sa iyo ay isang eternal life. Amen? Number 1, you have to repent. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Tanggapin natin si Jesus. Papasukin natin si Jesus sa ating puso at gawin natin siyang Panginoon. Siguro sasabihin nyo, bata pa ako. Mga kapatid, hindi mo hawak ang buhay mo. Amen? Amen? Hindi mo hawak ang buhay mo. Diyos ang siyang nagmamayari ng buhay mo. Kung ikaw man ay nabubuhay ngayon, ipinahiram lang ng Diyos ang buhay na yan. Kaya ang buhay na yan habang bata pa ay gamitin mo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen? Tayong lahat ay tumayo. Okay, the message is simple. But I know that the Spirit of God is talking to you right now. Okay? With all our heads bowed down, we will pray to God. Iyuko natin ang ating mga ulo. Okay? Mga kapatid, ang kakausapin natin ngayon ay Diyos. Amen? Hindi ako ang kakausapin niyo, kundi ang Panginoon sa mga sandaling ito. Iyuko natin ang ating mga ulo, ipikit natin ang ating mga mata. Okay? Walang sisingin sa ating mga katabi. We will talk to God. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa ating kalagitnaan ngayon, sapagkat sabi ng salita ng Diyos, dalawa o higit pa na nagkakatipon sa pangalan ni Jesus, siya ay nasa ating kalagitnaan. Now, tatanungin kita bago tayo mag-uwian. Sige, let's close our eyes. We will talk to Jesus. Bago tayo maghiwa-hiwalay, gusto kong iwan sa iyo ang isang tanong na ito. Saan mo gusto pumunta? Sa impyerno o sa langit? Kung ang gusto mong sagot o ang gusto mo sa puso mo, sinasabi ng heart ko na gusto mong pumunta sa langit, itaas mo ang kamay mo sa mga sandali.
Okay? Habang nakatungo ang ating mga ulo, nakapikit ang ating mga mata, walang titingin sa katabi. It's only you and Jesus. Ikaw at ang Diyos lamang ang nag-uusap ngayon. Kung sinasabi mo na gusto mong pumunta sa langit, ang sabi ng Bible, merong tatlong paraan. Unang-una, tanggapin mo na ikaw ay nagkasala. Sapagkat sabi ng Bible yun, lahat tayo ay nagkasala sa Diyos. At walang perfecto at walang nakaabot sa kalulatian ng Panginoon. Pangalawa, matapos mong pagsisihan ang kasalanan mo, tanggapin mo si Jesus. Papasukin mo si Jesus sa puso mo, sabihin mo sa Kanya, Lord, gusto kitang maging tagapagligtas at Panginoon ng buhay ko. Amen? That's simple. Now, kung ikaw ay nataas ng kamay, tayo ngayon ay mananalangin, pero iniimbitahan kita na lumapit dito sa harapan. Habang ang lahat ay nakayuko, yung mga nagtaas ng kamay, it is only you and Jesus. Okay? Iniimbitahan kita na lumapit sa unahan. You will pray and accept Jesus as our Lord and Savior. Come on, guys. Yung lahat ng nagtaas ng kamay, pakiurong natin yung chairs. Sige, mag-pray tayo. We will pray. Lahat ng mga